Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Mga brothers, bigyan ko lang kayo ng insight para dito sa FKM Express 500 Racer o kung tawagin natin Racer 500 ng FKM. Almost 1 month ko na nga itong ginagamit. At syempre, sasabihin ko sa inyo yung kanyang pros and cons. Konti lang naman yung cons mga brothers. Yung pros, marami. At marami ako nagustuhan sa kanya at na-explore within 1 month na ginagamit itong motorsiklong ito. Kasi na long ride na rin natin siya. Dahil isa nga itong Cafe Racer, syempre sports position po tayo rito. So naka-lean forward tayo rito mga brothers. Pagka long ride, madali ka kagad mangangawit dito sa iyong braso. Okay naman sa akin, pabor yun. Since may lower back issue ako at hindi naman masyadong sumasakit yung likod ko, sa braso lang. Siguro mga 1 hour mga brothers, nagpapahinga ako rito sa motor na ito para makapag-stretch at maka-recover sa ngawit. Above all, yun lang naman yung hindi ko nagustuhan sa kanya. And secondly, meron lang naman siyang minor issue pagka nag-high rev ako, ito umiingay. Ang solusyon ko dito, nilagyan ko lang naman siya ng rubber bushing. So ngayon, wala na. Alright, so mga brad, pag-usapan naman natin yung nagustuhan ko dito sa motor na ito. Una sa lahat, meron siyang dual channel ABS which is good at nagbibigay sa akin ng confident pagdating sa kanyang braking performance. Sa mga biglaang preno, nasubukan ko ito, napakaganda po ng response ng kanyang ABS. At pangalawa, yung kanyang stock tire mga brothers is Pirelli Angel GT na po. Out of kasa yun mga brada. Kaya naman wet and dry, siguradong makapit na ito at kahit wag na kayong magpalit. At siguro kahit ito ipaglaro nyo sa track, no? Siguradong hindi kayo bibigoin dahil naka Pirelli Angel GT na siya. Tapos suspension, naka KYB ito mga brothers, no? Sa kanyang price point na 268,000 pesos, yung suspension niya po is KYB Japan na. Kaya naman napakaswabe nito mag-perform, no? Pagdating dito sa kanyang front suspension. At maganda pa rito, adjustable yung kanyang suspension dito sa harapan na nga brothers. Plus, yung kanyang makina, gustong gusto ko mag-humming o humuni yung kanyang makina. Inline po ito na 500cc. Of course, nakatwing kami to mga brothers, kaya naman may kalakasan na rin. Siyempre, yung makina nito mga brothers ay kaya mag-generate ng 46.9 horsepower na dulo. And siyempre, pagdating sa arangkada, meron itong 43 Newton meter of torque. At yung kanya pong cambio is 6-speed manual transmission po. Ang pattern, 1 down, 5 up. Malambot naman yung clutch niya mga brothers, no? At hindi naman ganon katigas, which is good para sa fast shifting. Okay, pagdating naman sa kanyang riding ergonomics, tamang-tama ito sa mga hindi nabiyayaan ng height na katulad ko mga brads. Dahil 795 lang po yung kanyang seat height, no? So katulad ko 5'4 lang ako, abot na abot ko naman yung motorsiklo. Ayan, upo tayo para makita nyo po. Ayan, kaya natin itayo ito. Kambihin lang natin para hindi gumalaw. Ayan, so ayan, kaya po natin itayo. May tingkayad tayo konti, no? Kung kayo po first time nyo magkaroon ng big bike at binili nyo ito at katulad ko po kayo na height, mga 5'4, 5'5 dyan, sigurado po madali nyo lang mamamanage ang motorsiklong ito mga brothers. And then ang kanyang riding position mga brad, kung naghahanap kayo ng mga tiis pogi dyan, no? Tapos modern classic na datingan, ito yon, nakayuko tayo. Ang kagandahan naman nito, maganda siya pagdating sa aerodynamics mga brothers. Kung mag-high speed kayo, ayan, sa mga open highway, siguradong tatagos lang kayo sa mga malalakas na hangin. And then, ang panghuli mga brothers, yung kanyang aesthetic. Napakaganda po ng motorsiklong ito. European style mga brothers. Kakaiba. Lagi nga ako napapansin pag ito yung gamit ko, kung ano daw itong brand, saan daw ito galing. At syempre, sinasabi naman natin na galing ito sa FKM mga brothers. All LED light siya, magmula sa headlight, taillight. Gustong gusto ko rin yung kanyang daytime running lights. Ayan mga brothers, parang compass to, merong north, south, east, tsaka west mga brothers. Yan, ganyan po yung ano. Tapos yung kanyang headlight, sa akin sapat na maganda yung bato niya, pabukas siya. Kaya naman sa mga night ride, hindi ako hirap dito. Pero kung may inaang kayo dyan, pwede nyo naman pakabitan ng mini driving light. At syempre meron tayo ritong fuel consumption na pumapalo po ng 20 to 22 kilometers ng akin itong na long ride. And para sa akin pretty decent na yun para sa isang 500cc
na motorsiklo mga brothers. Tamang-tama lang po yun. At meron po rin ako doong average speed na 60 to 80 kilometers per hour. At syempre mga brad, kung interested kayo mag-avail sa motor na ito at sa iba pang motor ng FKM, maaari po kayo mag-PM sa ating Facebook page o kaya naman kumontak sa ating cellphone number para po ma-assist ko kayo kung gusto nyo mag-apply through online financing natin. So once again, ako po si Salt Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.